Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karbi natin, just now sa wakas Rimulya binasura si Reza at Dilima. Karma, case sarado na. Pastor Duterte DOJ nagsanib. Yan mga karbi natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan ang panoorin ang balitang ito at bigyan ng reaksyon, ito po ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Ito po ito. Dapat yung mga hingi ng open bank account, dapat mag-sign muna ng I open my bank account to public scrutiny. Yan Ito, magsama ang dalawang mahilig makiapid. Yan. Pangatlo, since wala na sa pwesto, bihira na magpakita. Nako. Saba magpalandi ka na lang kay Jonel. Yan, ako po, ito si Dilima po to. Ngayon po nagpapasalamat po tayo kay Rimulya. At tapos na, close na ang case. Masayang masaya po ba si Tiberos at Dilima? Nako. Money ng drug. Nako. Ito. Nako, walang babae na puro mafia. Dalawang babae na puro mafia daw, di ba mga karbi natin Ganyan din ang ginawa nyo. Ito. Ganyan din ginawa nyo, pera nyo, illegal din, dinala sa ibang bansa. Dilima, abogado ka, kasuhan mo si Digong sa korte. Dili sigidak sa ICC. Tama rin naman po, di ba? Abogado po at naging secretary ng Justice, Department of Justice pa yan. No? Kaya dapat sa korte po ang lahat po ng inaano nyo dyan sa Senado, idalhin nyo po sa korte kung talagang malakas po ang inyong ebidensya. Diba? Sa ito mga karibin natin, panoorin po natin ang balitang ito para mas lalo po tayong maliwanagan. Ito na po. Araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Laila de Lima. Bago ilipat sa Damis, de Lima 6 opening of Quebuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, nililipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinaporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na po ni Ontiveros yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yan kung illegal yan. At yan, tingnan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Lagi po nilang kinokonekta, illegal na galing sa ibang bansa. Sa mga OFW, kinikikilan. Para po, ang mapuntirya po nila, yung pinapasok na illegal na pera. Pumapasok sa bank account, pumapasok sa pera. Parang ganun yan, no? Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin, no? Kinakailangan magmula po siya sa ibang bansa para po pumasok doon sa anti-money laundering law, no? O anti-money laundering act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskain yung ari-arian kasi nagmula sa illegal yan yung nakikita natin. Yan yung nakikita natin na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan para talagang mawalan na po ng pondo. Naniniwala kasi, siyempre, di ba? Lahat ng oligarko, kontrolado nila, di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028. Kasi, dahil kay Apollo Kibuloy. Iniisip ng mga yan, dahil may pera. No? Kaya, tirahin na natin.
tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy, pati yung pera niya, para talagang drug na drug. Wala nang, ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte, wala na, di ba? Kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. No? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun eh. Kahit ako, ang pinagtutunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna, putya, yung pera nga pala ng Kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, So, isa rin po yan, mga karibin natin, no, na may comment last time, di ba, na baka si Pastor ay matulad din kay Congressman Tevez yung naging kaso, di ba? O, yun nga, tama sa Sir Badong. Isipin mo, di ba, yung may baril, di ba? At ngayon, ari-arian na naman po. O, parang ganun na ganun rin yung pattern kay Congressman Tevez. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila mahuli-huli si Congressman Tevez, mga karibin natin? Kung talagang, di ba? Kung talaga pong may kasalanan, no, at lumabag sa batas ng ating bansa, si Congressman Tevez, dapat napauwi na po nila yan. Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi po nila nagagawa? Di ba? Malaking rin yan sa DOJ. Di ba? Malaking sampal din po yan. No, kasi parang sa lang din to eh. No, parang yung mga senador lang din ito. Umpisahan pero hindi tatapusin. No, ipapakita lang sa taong bayan tapos hindi bibigyan ng aksyon. Para ano ba? Bakit ano pa ang rason niyo? Ano ang motibo niyo? Motibo 'yan. Kung bakit parang sumisingaw lang kayo at hindi niyo tinatapos yung mga sinisimulan niyo diyan. Like PCSO, mga karibin natin. Nako, may tumama na naman. Ano na ang nangyari diyan sa PCSO? Yung hearing, 'di ba? Wala na. O gaya rin kay Congressman Tevez, wala na rin. Malamang sa malamang itong ikinakaso nila at mga ikakaso pa kay Pastor Apollo Kibuloy ay mawawala rin ito ng parang bula, parang hangin, mga karibin natin. Kasi ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Dinidikit lang naman nila ang mga Duterte, di ba? Dito sa mga kinakaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Halatang halata po eh. Kaya, yan. Ano po ang inyong masasabi, mga karibin natin? Talaga bang, di ba, in aid of legislation, kaya po sila nag-iimbestiga dyan sa Senado, Kongreso, di ba? Pero after nilang matapos po yung mga hearing na ginagawa sa Senado, wala naman pong batas. Wala naman pong binabalitang batas na nagawa sila. Bakit ganun, di ba? Dapat after nilang mag-hearing doon or matapos na yung investigation nila, dapat na ipresenta po silang batas sa taong bayan kung ano po yung nagawa nila. Pero wala, mga karibin natin eh. Diba? Nagpapasikat lang, grandstanding. Sayang po ang pera ng taong bayan kung ganyan ng ganyan kayo. Diba? Pinatatagal nyo lang yung mga investigasyon dyan. Tapos, at the end of the day, wala rin naman pala napapala ang taong bayan. Kasi wala kayong nagagawang batas eh. Diba? O let's say na lang, may nagawa kayong batas, pero hindi naman nyo inaano sa taong bayan, present. Ano ba? Exclusive lang po yan na or executive session lang. Private na conversation lang ba yung
create or na-create ninyong mga batas out of those investigation na ginagawa ninyo. Diba? O, patuloy po tayo. Napunta tuloy tayo sa investigasyon. Ganun yung gawin. Kaya po napakaganda. Best move talaga yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon. Ni bulaklak, ni gate. Hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte. No? Yan yung mga pahayag ngayon ng mula kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Kung iba po ang pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng kingdom, di ba? Baka wala pong background sa batas dahil syempre religious yan. Pwede po silang magimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga kaso-kaso nila Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Eto pa po, isa pa. Ayun nga, no, malinaw na ngayon na talagang yung alliance, ang ginawang ka-unit team talaga, ang tinuluyan ng ka-unit team, itong mga Dilawan at hindi yung mga Duterte. Marami po ako naririnig, no, yung kawalan ng utang na loob. Importante po sa mga Pilipino yun yung utang na loob. Ngayon, ang naririnig mo na, hindi naman si Sara Duterte nagpanalo. Wala palang silbi si Sara Duterte, bakit nyo niligawan? Wala palang silbi yung mga Duterte sa panahon ng 2022 election ni BBM. Bakit nag-aksaya pa kayo na pumunta sa Davao? Diba? Bakit nag-aksaya pa kayo na manikluhod para Kung utang na loob lang naman din po ang ating pag-uusapan, mga ka-review, malaki po talaga ang utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte. Aminin man natin sa lahat, no? O hindi natin aminin. Pero talaga aamin po ako, kahit hindi po ako kapamilya ng mga Marcos, mga ka-review natin, malaki po talaga ang naitulong ni dating Pangulong Duterte sa mga Marcos kung paano ako nila ang kanilang pangalan. Diba? Marami po ang kumontra kay dating Pangulong Duterte pero pinaglaban. Kaya po nailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. So dyan pa lang, malaking utang na loob po yan, mga ka-review natin. Kasi sa kadami-dami ng naging presidente, no, ng ating bansa, si dating Pangulong Duterte lang. Yan, palakpak po yun. Si dating Pangulong Duterte lang po ang nakapagawa ng ganun. At parang sa nangyaring yun, parang nalinis, no? Natangay lahat ng mga masasamang panaginip ng taong bayan sa mga Marcos. Yan ay opinion ko lang, mga ka-review natin. At yan po ay napakalaking utang na loob para trahidorin ninyo ang isang Duterte. gawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President? Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Pero malalaman naman natin yan. Huwag kayo mainit. Malalaman naman natin yan. Ngayon pa lang binubugbog nyo na si Sara Duterte. Walang epekto . Bakit po ito napakamali? No? Una, Dilima at saka Ontiveros. Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi government official si Pastor Kibuloy. Naintindihan niyo ba? Hindi po siya subject, no, sa mga. Tama po yan, mga ka-review natin, no? Napakalaki pong Kasi di ba, hindi naman po public official, pero bakit sa Senado dinala yung investigasyon? Di ba? Sa Senado, pinag-aaksayahan ng oras at salapi ng gobyerno si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Ito nga lang anong pakialam ng taong bayan sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ba? Unless kung makagawa kayo ng batas. Kasi nga po, ginagawa niyo yan para ipaalam sa taong bayan na ganito pala. Dawit na naman yung mga Duterte dito sa ginagawang ito, di ba?
Yan yung purpose ninyo eh. Kasi private citizen po yan eh. Di ba? Yan ay opinion ko lang mga karbo natin na dinadawit po si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte dito nga sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero klarong-klaro naman po eh, di ba? Kasi sa haba-haba ng investigasyon nila, sa katapos-tapusan po, sinabi po ng witness na nakita ko rin si dating Pangulong Duterte na may nagbibit-bit ng sipin mo yan mga karbo natin. Sa dami ng pasakali nila, kay dating Pangulong Duterte pa rin pala ang bagsak. Eh di sana sinabi mo na nung una pa lang. Diba? Sana nung una pa lang sinabi mo na nakita ko po nandun si dating Pangulong Duterte tapos saka ka na nag-segue. Diba? Mas ka paniwala. Katulad natin ng mga government official in the first place. Kaya nila dinadala sa AMLA eh. Dahil hindi nila pwedeng dalhin dito sa batas ng mga gobyerno eh. Taga-gobyerno ba si Kibuloy? Anong karapatan ninyong pabuksan yung kanyang wala namang kaso na nagwawarat na buksan yung kanyang si Dilima isa pa pala. Baka masama ang gising ni Dilima na pagkamalan niya senador pa siya. Dilima, hindi ka nanalo. Real talk lang kita. Baka akala mo senador ka eh. So yan na nga mga karibin natin. Akala siguro. Tama po si Sir Badong Aratiles mga karibina. Ay nako, Dilima, kung natutulog ka pa ngayon at di ba, magising ka naman po. Parang awa mo na, magising ka kung natutulog ka pa ngayon. Hindi ka na po senador para umasta ng kung ano, di ba? Nakulong ka nga eh. Tapos ngayon, aasta kang parang senador. Ano ba yan mga karabin natin? Dapat pa ba natin pagkatiwalaan itong si Dilima? Tumakbo ka kayang presidente next time para malaman mo kung ano ang mas say ng taong bayan sa'yo, di ba? Oh. Simula siguro ng nakulong si Dilima, marami pong mga sumuko, di ba? Ayan. Sa mga report, di ba? Marami pong sumuko ng mga adik, mga karabin natin sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. No, nasingit ko lang po ito mga karabin natin kasi naalala naman po natin si si Dilima, di ba? Napakalaki po ng kasalanan nito sa mga Pilipino. Baka nakalimutan na po ni Dilima kung ano po yung ginawa niya, di ba? Oh. Pero palakpakan pa rin po natin dahil po sa kanya. Sa kanyang pagkakakulong, marami po ang sumuko na mga kusang sumuko na mga adik. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, sumusuko po yung mga adik. Pero ngayong administrasyong ito, mga karabin natin, wala, na. Kayo na lang po ang magsabi, di ba? Alam nyo na yan eh, nakikita nyo na yan eh. O, di ba? Well, anyway, mga karabin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon, no? Sa naging balitang ito. I-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.